Si Senador Cynthia Villar, ano ba to? Natatakot? Baka masapawan siya ng mga foreign investors, foreign businessmen sa oras na magsipasok na yan dito sa Pilipinas dahil na-lift na itong mga restrictions dito po sa ating konstitusyon. Nabay mukhang kinakabahan dito si Senator Cynthia Villar. Eh hindi naman daw importante itong mga babaguhin sa ating saligang batas. Eh kung hindi pala importante, bakit kailangan pa pagdebatehan ng napakatagal? Bakit ang Senado nagkakandak ng mga pagdinig dyan kung hindi naman pala importante itong pagbabago sa ating saligang batas? Eh, isa sa pinakamayamang negosyante dito sa Pilipinas itong si Cynthia Villar. Eh kung may mga papasok ng mga foreign businesses o baka mahatian sila ng yaman, di ba? Mabawasan ang kanyang kita. E paano naman po yung napakaraming Pilipino na gusto ang pag-unlad ng ekonomiya ng bansa at isa sa nakikita nilang solusyon dito ay ang pagpasok ng mga investments mula sa iba't ibang bansa. Paano naman sila, ma'am, no? Ano yan? Parang kayo lang? Kayo lang ang yayaman ng yayaman at ang maraming Pilipino eh hindi nabibigyan ng opportunities. Eh, yaman nyo naman yan, di ba? Pero let's be fair sa taong bayan din. Anyway, ang sinasabi dito ni Senador Cynthia Villar, kasi gusto ni PBBM baguhin eh. Itong economic provisions lang ha, walang political na pinag-uusapan dito. Tanging economic provisions lang. Gusto ni PBBM yan. Itong si Cynthia Villar, hindi naman daw importante. Sabi ni Madam, Eco-Chacha provisions under review are only minor. Minor naman pala, bakit hindi niya papalusutin yan? Kung yan ang batayan niya, minor naman pala, di palusutin na yan. Diba? Bakit napakarami pang mga resource person ang iniimbita dyan at napakaraming debate pang nagaganap para sa minor na changes na yan, sabi ni Senador. Cynthia Villar, itong Biyernes lamang po, March 1, said that the economic provisions na nire-review po ngayon ng Senado para amyendahan itong 1987 Constitution are minor and unimportant. Hindi daw po importante at maliit na bagay lang. In an interview, Villar said that after speaking with businessmen, they told her that they are facing problems that are different from what is being reviewed in the Constitution. Kasi ito yung sinasabi ng mga businessman sa side nila, no? Actually, ang problema nila is yung ease of doing business at saka yung corruption. Sige, sa isa. Ease of doing business, unti-unti na-address na yan. Actually, unti-unti lumuluwag na. Pero syempre, may mga safeguards pa rin tayo kailangan dyan dahil baka maabuso rin yan ng mga negosyante. No? May mga safeguards pa rin na ilalagay dyan. At itong korupsyon, talabak naman yan kahit sa ang gobyerno, meron yan. Pero ang importante dito, unti-unti itong ina-address. So yan daw po yung mga problema ng mga negosyante. Grupo nila, mga multi-billionaire, no? Ang korupsyon at ang ease of doing business. Yun lang ang bawasan. Okay na tayo. In short, sarado ang pag-iisip ni Senator Cynthia Villar na buksan sa mga foreign investors, no, para lumawig itong mga investments na nagmumula sa mga iba't ibang bansa. Kasi restricted tayo ng ating konstitusyon eh. Yung problema, kung gusto natin umalagwa, gusto natin umangat ng umangat, limited lang tayo doon. Kaya syempre, may mga restrictions eh. Hanggang dito lang ang pwedeng gawin ng mga foreign investments. Ba? Limitado sila dito. So, kaya nga yung gustong baguhin eh. Kasi mga economic managers na mismo, mga technocrats na mismo, ang nagsasabi na kailangan natin i-lift yan, luwagan natin ang ating konstitusyon para yung mga supposedly investment na papasok sa Pilipinas, ang nangyayari kasi, lumilipat sa ibang bansang kalapit natin dahil mas maluwag yung kanilang gobyerno. Eh sayang, di ba, yung investment na yan. Ibig sabihin, pag may investment na papasok, maraming trabaho ang magagawa. Diba? Uunlad ang ekonomiya natin. Pag naunlad ang ekonomiya natin, may surplus na tayo na pondo, ma-reduce itong budget deficit natin, mas malaki pa mababayad natin sa mga utang ng Pilipinas. In short, uunlad ang Pilipinas. Pero bakit yung pinipigilan yan? Dahil mababawasan ang inyong pag-unlad, mababawasan ang inyong bilyones, kaya tutol kayo. Selfish naman yan. Villar added that if the government wants to boost the economy, they can just legislate what needs improvement. Yun nga eh. Limited nga tayo sa konstitusyon. Kaya nga ang isa sa babaguhin nila dyan sa konstitusyon na yan, unless otherwise provided by law. Diba yung provision na yon. So pwede mong baguhin ang bahagi ng konstitusyon o pwede kang gumawa ng batas na magli-lift doon sa mga restrictions sa pamamagitan nitong charter change. Kasi hanggang ngayon, hanggang hindi mo binabago ang konstitusyon, limited pa yung mga batas na pwede mong gawin. Diba? Meanwhile, she also mentioned that if the country were under a parliamentary form of government, there would be no Senate and no senator would vote for such.
Isa yan eh. Baka yan naman talaga ang problema, hindi yung economic provisions. Ang pinoproblema kasi nila dito, yung changing the form of government. Kasi presidential tayo ngayon eh, di ba? May presidente tayong binoboto. Ang chismis kasi, ito daw na economic provisions, ano lang daw yan eh, front lang daw yan, yung pagbabago sa economic provisions. Ang gusto naman talaga ay parliamentary form of government. Magkaroon tayo ng prime minister, magbobotohan ng mga tawag dito, mga mababatas natin, boto sila dyan ng prime minister. Yan ang kinakatakot nila. Eh, mabubuwag kasi ang Senado. Eh, ayaw nila yan. Wala daw boboto ng senador pag bubuwagin ang Senado. Eh, wala nga ganyan eh. Si PBBM na mismo nagsasabi, economic provisions lang. Ito na naman, mga assumptions na naman yan eh. Gumagawa na naman ito ng mga issues eh. The Senate is leading the review of the Constitution's economic provisions under a subcommittee on constitutional amendments and revision of codes led by Senator Sani Angara through resolution of both houses number 6. Ang House of Representatives, in-adopt nila yan. Meron din sila itong House Resolution number 7. Senate President Juan Miguel Zubiri nang nag-file itong RBH 6 proposing amendments to Articles 12, Articles 14, Articles 12, 14, and 16. Tatlong article lang po yan ng ating saligang batas ang babaguhin pertaining to public service, education, and advertising. The next scheduled hearing on this will be on March 5. Sa Martes din po yan, kasabay po ng pagdinig yan ng kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. So bakit tutol na naman itong si Senadora Cynthia Villar? Takot mabawasan ng yaman. Trice G, tama, sa dami ng restrictions o mali sa Constitution, any changes that we implement without changing the Constitution will be unlawful. Exactly. Baguhin natin yung tawag dito. Kumbaga yan yung nanay eh, yung Constitution eh, saligang batas eh. So, the supreme law of the land. Kaya nga mong baguhin, adjust yan. Kasi kapag hindi mo na-adjust yung mga provision na yun, hindi ka pwedeng gumawa ng mga batas. Kasi nalilimitahan ka nga ng provision na yun sa ating Constitution eh. Ed Speaks, happy viewing sa iyo. Good day, thank you. Kay Arriba, Pilipinas, Chacha, pang sariling interest. Parang itong sinasabi mo, Arriba, parang taliwas siya sa sinasabi ng napakaraming resource persons dyan sa pagdinig na yan, na pansariling interest. Sa mga constitutionalist mismo, sa mga nag-frame ng Constitution, mukhang taliwas. Ang sinasabi nila, we have to change the Constitution. Yun lang. Ang tanong dyan, kung isasama ba itong political o tanging economic lang. Ang gusto ng administration, economic lang. Dahil kung political, maraming nanggagalaite, nagkakagulo. Diba? So economic provisions lang. Eksperto ang mga nagsasabi, hindi vlogger. Kung wala kayong tiwala sa mga vlogger, eksperto ang nagsasabi. Bigness Ariel, troll pala to ni Kuting at si Sbugs. Yan na naman kayo sa mga Maharlika terms ninyo eh. Kuting at Mugs, puting ahas, di na kayo nakamove on dyan sa puting ahas. Hanggang ngayon, puting ahas pa rin po kayo. Hanggang ngayon, kuting pa rin yung argument nyo. Federico Nevalasca, Kakofi, di ko akalain na pati ikaw gusto mo ring takutin ang gobyerno sa isang tao lang na nananakot. Saan na tayo manalig kung tatakutin ang gobyerno sa isang tao lang para sa bayan? Hindi sir, dalawa yung pinag-uusapan natin dito. Dalawang warrant of arrest, di ba? Ang isang warrant of arrest ay in aid of legislation. Yung isang warrant of arrest na ini-issue ng korte. Ang pinupunto ko po kanina, kung para lang sa warrant of arrest ng isang pagdinig na in aid of legislation, ang sabi ko, hindi deserve, parang hindi worth it, di ba? Pero kung warrant of arrest yan na in-issue ng korte, wala magagawa dyan. Kailangan gawin yan. Diba? Kailangan gawin yan ng ating law enforcement agencies na i-serve itong warrant. Pero para sa purpose lang, kasi kung babalansehin mo, para sa purpose ng isang pagdinig, parang unfair yan sa mga buhay na mawawala. Diba? Kasi alam natin na manlalaban. Hindi naman sa natatakot ka, Coffee, pero kung babalansehin natin, yung kumbaga cost-benefit analysis dyan, mukhang lugi ang estado dyan. Yung bangag ang mga vlogger ni Tamba Boy, sabi ni Butterfly, yan, dami nakapasok sa atin ngayon. Ayan, shoutout po sa inyo. Nandito nakatutok sa atin. Baka di pa kayo nakasubscribe sa atin dyan. I-click nyo lang po ang subscribe at follow dyan sa Facebook, no? Baka di pa kayo nakapollow. Edgardo Alcutin, Manuel Belen, happy viewing sa inyo. Kay Marjan yung Baba. Shoutout din po kay Mario Pinarca Villanueva, nakikinig po sa atin dyan sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Anyway, sige, kuha na lang inyong kape. Let's move on, Kakovi, sa ating next topic.